David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 6. Nang makita niyang lumitaw ang figure ni David, agad na natuwa si Ruben at diretsyong tumakbo patungo kay David. Bata, sa wakas nandito ka na, pumasok ka na dali. Hinawakan ni Ruben ang kamay ni David, at sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Ginoo, Mr. Su? Dahil nangako ako sa'yo, sasama talaga ako. Alam ni David na natatakot si Ruben na pakawalan siya. Bahagyang napahiya si Ruben at napangiti na lang, Kuya, please, please. Nanatiling napakababa ni Ruben, na naging dahilan upang hulaan ng mga taong pumunta sa hotel ang pagkakakilanlan ni David matapos itong makita. Pagkatapos ay nakita ni Sonia na ang likod ni David ay patayo, habang ang kanyang ama ay mababa, at siya ay agad na nagalit. Ano bang problema mo, boy? Mahigit kalahating oras nang naghihintay sa iyo ang tatay ko sa pintuan. And you look at my dad, halatang lalong lumalala ang kutis, gagamutin mo ba ang sakit? Malalim ang opinyon ni Sonia kay David. Noong una, kontrolado ni David ang kalagayan ni Ruben. Nagulat din si Sonia sa pag-aakalang may 2 strokes talaga si David. Ngunit hindi rin nagtagal, lalong naging pangit ang orihinal na malarosas na mukha ni Ruben, na ikinaisip ni Sonia na sinungaling si David, baka nanloloko ito ng pera. Sonia, huwag kang katawa-tawa, bilasan mo at humingi ng tawad sa nakababatang kapatid. Nanlamig ang mukha ni Ruben at umungol kay Sonia. Hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Tingnan mo ang kanyang buhok, hindi pa niya napalago ang lahat ng kanyang buhok, anong uri ng henyong doktor siya. Sa tingin ko isa siyang malaking sinungaling. Malamig na tinignan ni Sonia si David. Pakiramdam niya ay dahil kay David ang dahilan kung bakit hindi pumunta si Ruben sa doktor. Nang makitang hindi masunurin si Sonia, agad na namula ang mukha ni Ruben sa galit, at nagsimulang bumilis ang kanyang paghinga. Ubo-ubo-ubo. May gustong sabihin si Ruben, ngunit walang sabi-sabi, umubo siya ng marahas. Tatay. Sumugod si Sonia at ainal-alayan si Ruben. At umubo si Ruben ng isang subaw ng dugong itim, na labis na ikinatakot ni Sonia kaya nagbago ang kanyang mukha. Nang makita ang itim na dugo na inubo ni Ruben, agad na kumunat ang mga kilay ni David. Tila ang pinsala ni Ruben ay mas malubha kaysa sa kanyang naisip. Hindi alam ni David kung paano makakaligtas si Ruben sa ganoong malubhang pinsala hanggang ngayon. Bilasan mo at tulungan mo ang tatay mo sa kwarto. Sabi ni David kay Sonia na kanina pa nagpanik. Ngunit si Sonia ay natigilan at hindi kumikibo, dahil hindi siya masyadong nagtitiwala kay David. Nang makitang hindi kumikibo si Sonia, sumimangot si David at mariing sinabi, gusto mo bang panoorin ang pagkamatay ng iyong ama? Si Sonia ay sinigawan ni David, at pagkatapos ay ainal-alayan niya si Ruben at pumasok sa isang kahon ng hotel. Matapos ipasok ang kahon, tinawag ni David ang pulso ni Ruben, at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Nang gagamutin na sana ni David si Ruben, biglang bumukas ang pinto ng kahon, at pumasok ang isang doktor na nakasuot ng salamin at puting coat. Dr. Son, bilasan mo? Tingnan mo ang tatay ko, sa mukha lang siya ng dugo. Matapos makita ni Sonia ang taong dumating, tila nakahuli siya ng isang nagel iligtas buhay na dayami. Ano? Tingnan ko. Nagulat si Dr. Son at nagmamadaling binuksan ang box ng gamot. Umalis ka sa daan. Itinulak ni Sonia si David sa isang tabi, pagkatapos ay ainal-alayan si Ruben at sinabi kay Dr. Son. Dr. Son, nakasalalay sa iyo ang paggamot sa sakit ng aking ama, kailangan mong iligtas siya. Sa mga oras na ito, halos makoma si Ruben, at humina na ang kanyang paghinga. Huwag kang mag-alala, Miss Su, gagawin ko ang aking makakaya. Sabi ni Dr. Son, at sinimulang kunin ang pulso ni Ruben. Habang patagal ng patagal ang pulso, palalim ng palalim ang mga kilay ni Dr. Son. Tiningnan ni Sonia ang hitsura ni Dr. Son na may nag-aalalang mukha at hindi nang ahas na magsalita ng anuman. Ms. Su, nasugatan niya ang poli at baga, na nagdulot ng mga nakatagong sakit. Ang naipon na malalang sakit na ito ay dapat na mabagal na pangasiwaan, ngunit may isang puwersang nagpasigla sa kaligtasan sa sakit ni Mr. Su. Although parang effective naman for the time being, pero this has aggravated ang kalagayan ni Pangulong Su, at natatakot ako na si Pangulong Su ay nasa panganib na ngayon. Nauna sa akin, sino ba talaga ang gumamot kay President Su? Mataimtim na sabi ni Dr. Son.
Nang marinig ito ni Sonia, agad siyang nagalit, at tumingin ng diretso kay David, na kagagaling lang sa kanyang ama. Sa oras na iyon, tulad ng sinabi ni Dr. Son, ang kalagayan ng kanyang ama ay bumuti ng husto, ngunit hindi niya ito inaasahan. Ito ang pumatay sa sarili niyang ama. Sinungaling ka, kung ang tatay ko ay may 3 lakas at 2 kahinaan, hinding-hindi kita patatawarin. Sigaw ni Sonia kay David na punong-puno ng galit ang mukha, kung hindi lang siya makalayo sa pag-alalay kay Ruben, tinatayang may nagawa si Sonia kay David. Bakit mo ako tinatawag na sinungaling? Para saan ba ako nagsinungaling sa pamilya mo? Kung hindi dahil sa akin, bangkay na sana ang tatay mo. Ito ay hindi makatwiran. Malamig na sumangot si David, labis na nakakadiri kay Sonia, pamilya ng isang batang babae, ibuka lamang ang kanyang bibig at isara ang kanyang bibig ay sinungaling, paano magkakaroon ng lamang ng isang batang babae? Ikaw. Galit na galit si Sonia, ngunit hindi niya kayang makipag-away kay David sa oras na ito. Ito ang pinakamahalagang bagay na mailigtas muna ang kanyang ama. Dr. Son, pakiusap, mag-isip ng solusyon ng mabilis, pakiusap. Iiyak na si Sonia sa pagmamadali. Binuksan ni Dr. Son ang kahon ng gamot, kumuha ng itim na tableta at itinapat ito sa bibig ni Ruben, at pagkatapos ay naglabas ng isang pakete ng pilak na karayom. Sa lababo ni Ruben, si Tianhai, at ang mga paa ay nabutas sa ilang acupoints. Hindi mo inililigtas ang mga tao sa pamamagitan ng paggawa nito, sinasaktan mo ang mga tao. Tumingin si David sa acupuncture ni Dr. Son at mahinahong sinabi. Sumimangot si Dr. Son, ano ang ibig mong sabihin? Tinatanong mo ba ako? Baka hindi ka marunong mag-acupuncture. Ang acupuncture ay tradisyonal na gamot. Hindi ito tulad ng Western medicine. Maaari kang maging bihasa sa 3 o 5 taon ng pag-aaral. Ang acupuncture at moxibustion sa tradisyonal na gamot ay maaaring mahirap magsimula nang hindi kumukuha ng 10 o 8 taon. Maaaring tumagal ng ilang dekada para ma-master ito. Nag-aral ako sa buong buhay ko, ngunit hindi ako nangangahas na sabihin na ako ay mahusay. Ngunit si David ay tumingin sa edad na mga 20 lamang. Kahit na natutunan niya ang acupuncture mula sa sinapupunan ng kanyang ina, paano siya magiging napakatalino? Kabanata 7. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi kita kailangan dito, umalis ka na dito. Natakot si Sonia na maimpluwensyahan ni David si Dr. Son na magpatingin sa doktor, kaya galit siyang umungol. Okay, ito ang sinabi mo sa akin na lumabas ako, nakaupo ako sa koridor sa labas, at sa loob ng 5 minuto, magmakaawa ka sa akin na bumalik. Pagkatapos magsalita ni David, binuksan niya ang pinto ng kahon at lumabas. Nang bumalik si David, walang nagmamalasakit sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan ni Dr. Son ang maingat na pag-acupuncture kay Ruben, at hindi nagtagal ay pawis na pawis siya. Matapos matusok ang huling karayom, nagising si Ruben at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Tatay, gising na ang tatay ko? Dr. Son, gising na ang tatay ko, ang ganda. Nang makitang gising si Ruben, masayang sumigaw si Sonia, na puno ng luha ang kanyang mga mata. Natakot talaga siya ngayon, natatakot na baka hindi na magising ang kanyang ama. Nang makita ni Dr. Son na gising na si Ruben ay nagpakawala rin siya ng mahabang buntong hininga. Sa katunayan, hindi siya sigurado. Ngunit nang parehong nakahinga ng maluwag sina Sonia at Dr. Son, biglang nang inig ng husto si Ruben, na nakamulat na ng mga mata, napakasakit ng ekspresyon, nahihirapan sila sa isa't isa, at naging kulay ube ang buong mukha. Dad! Dad! Malakas na sigaw ni Sonia, nakatingin kay Dr. Son ng may gulat, Dr. Son, anong nangyayari? Sa oras na ito, medyo natarante rin si Dr. Son, at tila nalilito, ako. Hindi ko alam paano ito mangyayari, paano ito mangyayari. Sino ang tinatanong mo? Isa kang doktor. Nagmamadali si Sonia at sinigawan si Dr. Son. Sa oras na ito, unti-unting lumiliit ang pagyanig ni Ruben, at sa wakas ay walang gumagalaw, at hindi niya makita ang kanyang paghinga. Sa pagkakataong ito, lalong nagpanik si Dr. Son. Kung may mabuti man o masama si Ruben, malamang na hindi niya ito iisipin. Itay, huwag mo akong takutin, huwag mo akong takutin, umiiyak na sabi ni Sonia. Miss Su, ipadala natin si President Su sa ospital, wala akong choice. Nag-aalalang sabi ni Dr. Son.
Ang dahilan kung bakit pinili niyang ipadala si Ruben sa ospital sa mga oras na ito ay para lamang makaiwas sa pananagutan. Kung namatay si Ruben sa ospital, wala itong kinalaman sa kanya. Tingin mo tanga ako? Makakapunta pa ba ang tatay ko sa ospital sa ganitong sitwasyon? Bilisan mo at iligtas mo ang tatay ko. Kung hindi mo mailigtas ang aking ama, huwag ka nang mabuhay, nawala sa isip si Sonia sa oras na ito, at sinabing may galit sa kanyang mga mata. Ang pamilyang So ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Ito ay hindi isang simpleng bagay na makitungo sa isang maliit na doktor. Sa pagkakataong ito, si Dr. Sun ay natakot, ngunit wala siyang pagpipilian. Nang siya ay balisa, bigla niyang naisip si David, at si Dr. Sun ay nagmamadaling nagsabi. Miss Su, yung kalalabas lang na binata, baka talaga there is a way, I see that guy has 2 strokes. Nang sabihin ito ni Dr. Sun, naisip din ni Sonia si David, ngunit ngayon lang na mababa ang tingin ni Dr. Sun kay David, ngunit ngayon ay pinuri niya ito, gusto lang niyang lumapit si David at tulungan siyang talunin ng kulog. Hanggat nagsimulang gumaling si David, kahit patay na si Ruben, hindi niya mahahanap ang kanyang responsibilidad. Ito ay responsibilidad ni David lamang. Nag-alinlangan si Sonia, at tuluyang inilagay si Ruben sa upuan at nagmamadaling lumabas ng private room. Sa oras na ito, nakaupo si David sa isang upuan sa koridor, at alam niyang tiyak na lalabas si Sonia para hanapin siya. Nang makitang hindi pa umaalis si David, nagmamadaling lumapit si Sonia, ngunit nang bubuksan na sana niya ang kanyang bibig, bigla niyang nalaman na hindi niya alam ang pangalan ni David. Pakiusap, iligtas mo ang aking ama. Mukhang nahihiya si Sonia at nagmamakaawa kay David. Dahan daw ang itinaas ni David ang kanyang ulo upang tingnan si Sonia, ngunit hindi nang ahas si Sonia na tumingin ng diretso sa mga mata ni David. Pinagalitan niya si David ngayon, ngunit ngayon siya ay dumating upang magmakaawa kay David. Naniniwala ka na kaya kung iligtas ang iyong ama na hindi ako sinungaling? Tanong ni David. Hindi nagsalita si Sonia, hindi niya alam kung paano sasagutin, dahil sa sandaling ito ay hindi lubos na nagtiwala si Sonia kay David, hindi niya lang ginawa, isa lang siyang patay na kabayo bilang isang buhay na doktor ng kabayo. Sa pagtingin sa hitsura ni Sonia, ngumiti si David, at sa halip na mapahiya siya, tumayo siya at naglakad patungo sa pribadong silid. Nagmamadaling sumunod si Sonia sa likod, habang pawis na pawis ang Dr. Sun na iyon at bal-isang naglalakad sa private room. Nang makita si David na dumarating, si Dr. Sun ay tila nakakita ng isang tagapagligtas. Hindi mahalaga kung pagalingin ni David si Ruben o hindi, basta kumilos si David, mapapalaya ang sarili niyang responsibilidad. Kuya, kasalanan ko ngayon, pakiligtas si President Su dali. Ibinaba din ni Dr. Sun ang kanyang halaga at nakiusap kay David na sabihin. Kung ikukumpara sa kanyang sariling halaga at buhay, ang pagsasabi ng ilang magagandang bagay ay wala. Sinulyapan ni David si Ruben at mahinang bumantong hininga, mukhang lumalaban lang ako. Pagkatapos magsalita ni David, tumingin siya kay Dr. Sun at nagtanong, mayroon ka pa bang mga pilak na karayom? Oo, sa cabinet ng gamot. Nagmamadaling kinuha ni Dr. Sun ang isang pakete ng mga pilak na karayom at iniabot kay David. Hindi sapat. Umiling si David. Hindi sapat. Natigilan si Dr. Sun, mayroong higit sa 30 pilak na karayom sa paketeng ito, hindi pa ba sapat? Sa acupuncture at moxibustion, medyo kapansin-pansin na makapag-apply ng isang dosenang karayom. Maging ang presidente ng Chinese Medicine Association, na kilala bilang isang henyong doktor, ay maaari lamang maglapat ng higit sa 20 karayom. Higit sa 30 pilak na karayom ay sapat na. Hindi sapat, kailangan ko ng maraming pilak na karayom. Sabi ni David. Magkano? Maingat na tanong ni Dr. Sun. 9981. Nang bumagsak ang boses ni David, natigilan si Dr. Sun, at natigilan ang buong tao. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga mata ni Dr. Sun ay nagpakita ng isang pahiwatig ng gulat, ngunit hindi siya nagsalita ng anuman, at inilabas ang lahat ng mga pilak na karayom mula sa kahon ng gamot. Kinuha ni David ang pilak na karayom at inilapag ang katawan ni Ruben sa lupa. Pagkatapos ay ikinawin niya ang kanyang mga kamay, at ang pilak na karayom ay patuloy na tumutusok sa katawan ni Ruben. Nagsimulang pawisan ang noo ni David, at ang buong tao ay mukhang pagod, at ang kanyang damit ay basang-basa.
Nang ang huling pilak na karayom ay tumusok sa katawan ni Ruben, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si David, at ang buong tao ay tila bumagsak at diretsyong napaupo sa lupa. Sa panahong ito, patuloy na nanunood si Sonia ng balisang. Wala siyang alam tungkol sa acupuncture at gusto niyang magtanong, ngunit natatakot siyang abalahin si David. Ngunit sa oras na ito, si Dr. Sun ay natigilan sa lugar, at ang kanyang bibig ay sapat na lapad upang magkasya ang isang itlog. Pagkaraan ng ilang sandali, si Dr. Sun ay nagbago mula sa pagkabigla tungo sa pagkasabik, at lumuhad sa harap ni David ng may katok. Nagulat si David at Sonia sa biglaang pagkilos ni Dr. Sun. Kabanata 8. Divine Doctor, mangyaring tanggapin ako bilang isang disipulo. Sabi ni Dr. Sun, nagkautaw kay David. Ibinuka ni David ang kanyang bibig, ngunit nalaman niyang wala na siyang lakas, at nagulat si Sonia kay Dr. Sun, Dr. Sun, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi pa gising ang tatay ko. Hindi maintindihan ni Sonia, hindi pa nagigising ang kanyang ama, bakit tinawag ni Dr. Sun si David na isang henyong doktor. Walang alam si Miss Su. Gumamit lang ng 9-turn revitalizing needle ang henyong doktor. Maging ang mga patay ay maaaring gumaling. Siguradong magiging maayos si President Su. Ipinaliwanag ni Dr. Sun kay Sonia. Sobrang talino. Hindi makapaniwalang tumingin si Sonia kay David. Kung totoo ang sinabi ni Dr. Sun, matatawag talaga si David na isang henyong doktor. Hindi ko inaasahan na malalaman mo ang tungkol sa Jiuquan Revival Needle. Huminga ng malalim si David at gulat na sabi. Ang 9-turn revival needle na ito ay isang sinaunang acupuncture method na matagal nang nawala. Nalaman ito ni David mula kay Irvin. Hindi niya maintindihan kung paano ito nalaman ni Dr. Sun. Ang henyong doktor, ako si Carl Sun, Vice President ng tradisyonal na Horendel. Samahan ng medisina. Minsan kong nakita ang paraan ng acupuncture na ito sa isang sinaunang libro, ngunit hindi ko inaasahan na makita ang henyong doktor na nangangasiwa ng acupuncture ngayon, at hiniling sa henyong doktor na tanggapin ako bilang isang disipulo. Sa sinabi nito, nagsimulang magkautaw si Carl kay David. Medyo nabigla si David sa inasal ni Carl. Sa sandaling ito, ilang ubo ang tumunog, at nagising si Ruben. Tatay. Nag-react si Sonia, at nagmamadaling humakbang para tulungang makatayo si Ruben, ngunit hinawakan siya ni David, Miss Su, hindi ka na makagalaw ngayon, hintayin mong maalis ko ang pilak na karayom sa katawan ng iyong ama. Hinawakan ni David ang manipis na kamay ni Sonia, na malambot at mainit sa kanyang kamay, na nagpasindak sa puso ni David, at tila naramdaman ni Sonia ang temperatura ng kamay ni David, at namula ang mukha nito, mahirap na trabaho. Nagmamadaling binitawan ni David si Sonia, nag-isip, at marahang iwinagayway ang kanyang mga kamay sa harap ni Ruben, 81 pilak na karayom, ang coefficient ay sinipsip sa palad ni David. Ayan yon. Ibinalik ni David ang pilak na karayom kay Carl at sinabi kay Sonia. Sa sandaling ito, hindi nang ahas si Sonia na magkaroon ng kahit katiting na hinala kay David, at pagkatapos magpahayag ng kanyang pasasalamat, humakbang siya upang suportahan si Ruben, at ang mga luha ng pananibik ay malapit ng tumulo. Dad, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Sonia habang inalalayan si Ruben. Ayos lang ako, ayos lang ako. Bahagyang ngumiti si Ruben, ngunit nang makita niya si Carl na nakaluhod sa lupa, nalilitong tanong niya, ano ang nangyayari? Masasabi lamang ni Sonia ang tungkol sa paggamit ni David ng 9-turn revival needle para iligtas siya. Nang marinig ito ni Ruben ay agad siyang nagulat. Pakiramdam niya ay nakikita ni David ang karamdaman sa kanyang katawan, at dapat ay 2 stroke iyon, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay napakalakas na maging si Carl, ang Vice President ng Chinese Medicine Association, ay kailangang lumuhad sa apprentice. Kuya, pangalawang beses mo na akong niligtas. Mula ngayon, ikaw ang dakilang benefactor ng aking pamilyang Su. Hanggat nagsasalita ka, kaya ni Su, at hinding-hindi ako tatanggi. Tuwang-tuwang sabi ni Ruben. Ginoo. Napakamagalang ni Su. Konting effort lang. Tsaka matagal ka nang nakagawa ng kabutihan. Ito rin ang iyong pagpapala. Malumanay na sinabi ni David, ngunit pagkatapos ay nagbago ang pag-uusap, bagaman pansamantala kung iniligtas ang iyong buhay sa pamamagitan ng 9-turn revival needle, kung hindi mo pagagalinggan ang iyong sakit, hindi ka mabubuhay ng higit sa 3 buwan.
Nang marinig ni Ruben ang sinabi ni David, lumuhod si Ruben sa harap ni David, "Pakiusap, iligtas mo ang aking buhay, Ginoo, handa akong bayaran ang pera ng aking buhay." Natakot si Ruben, at sa halip na tawagin si David na kanyang nakababatang kapatid, pinalitan niya ang kanyang pangalan ng Mr. Chen. Talagang natatakot siya na hindi siya ililigtas ni David. Upang mabuhay, handa siyang ibigay ang lahat ng kayamanan ng kanyang pamilya kay David. Bilang pinakamayamang tao sa Horendel, maraming ari-arian si Ruben. Ngayon gusto niyang ibigay ang lahat kay David. Natatakot ako na lahat ng makakakita nito ay maiinggit. Ginoo, hindi kailangang maging ganito si Sue. Simula nang makilala kita, natural na ililigtas kita. Kaya lang kailangan ko pa ng ilang bihirang gamot, kaya kailangan kong ihanda mo ang mga panggamot na materyales. Walang pera si David na pambili ng gamot para kay Ruben, at ang mga gamot na kailangan niya ay lahat ay napakahalaga, at karamihan sa mga tao ay talagang hindi handa. Sir, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Mabilis na tumango si Ruben, at pagkatapos ay sinabi kay Sonia. Sonia, maghanda ka ng panulat at papel para maitala ito. Nang biglang palitan ni Ruben ang pangalan niya kay Mr. Chen, hindi siya komportable, kaya sinabi niyang, Mr. Su, ang pangalan ko ay David Chen, tawagin mo lang siya sa kanyang pangalan. Paano iyon, si Mr. Chen ang aking tagapagligtas, at hinding-hindi ito malilimutan ng aking pamilyang Su. Nang makita ang katigasan ng ulo ni Ruben, hindi iginiit ni David, ngunit nagsulat ng isang buong reseta na may panulat at papel at ibinigay ito kay Sonia. Ginoo. Su, karamihan sa mga gamot sa listahang ito ay ang kailangan mo, ngunit ang isang maliit na bahagi ay para sa aking ina. Bulag ang nanay ko. Kung gusto mo itong gamutin, kailangan mo rin ng mga gamot. Sinundan ni David si Ruben ng totoo. Ang ina ni David, ang sakit sa mata ni Barbara, ay nabulag dahil sa sobrang tagal ng pag-iyak niya. Hindi mahirap para kay David na gamutin ito. Kaya lang sa kasalukuyan niyang kakayahan, mahirap pa ring maghanda ng mga panggamot na materyales para sa paggamot, kaya hiniling na lang niya sa pamilyang Su na maghanda ng magkasama. Ngunit may dalawang bagay, nag-aalala si David na hindi sila mahahanap ng pamilyang Su. Ang isa ay isang brush na may tiyak na espiritualidad, tulad ng mga ginamit ng mga manunulat sa mahabang panahon, na may espiritualidad. O isang brush na gawa sa espiritual na buhok ng hayop ay maaari ding gamitin, ang mga espiritual na brush na ito ay isa lamang sa kanila. Kinakailangan din na gumamit ng cinnabar. Bagamat napakakaraniwan na ngayon ang cinnabar na kailangang gamitin ni David ay gawa sa lobular red sandalwood o lumang sandalwood na higit sa 100 taong gulang. Gamit ang espiritual na brush, kailangan mo lamang itap ang ilang mga puntos sa mga mata ni Barbara. Pagkatapos nito, maaari mong karaniwang makita ang mga bagay. Bagamat isinulat din ni David ang dalawang bagay na ito sa listahan, hindi niya inaasahan na mahahanap ng pamilyang Su ang dalawang bagay na ito. Ang dalawang bagay na ito ay maaaring matugunan ngunit hindi hinahangad, at ang mga nakakaunawa lamang ang makakapagsabi ng pagkakaiba. Kabanata 9. Ginoo. Chen, pwede mong sabihin kahit anong gusto mo. Hanggat kaya ko, hinding-hindi ako tatanggi. Mabilis na sabi ni Ruben. Ginoo. Chen, ano ang gamit ng brush at cinnabar sa listahan mo? Sa oras na ito, nagtanong si Sonia. Pagkatapos ng lahat, ang pagsusulat ng mga brush at cinnabar ay hindi tulad ng mga bagay na maaaring magamit upang gamutin ang mga sakit, at ang dalawang bagay na ito ay nasa buong kalye. Sonia, dahil isinulat ito ni Mr. Chen, may katuturan ito, kaya huwag masyadong magsalita. Pinandilatan ni Ruben si Sonia at sinabing, ayos lang. Ngumiti si David, ang dalawang ito ay ginagamit din para sa pagpapagaling, ngunit ang dalawang ito ay hindi ordinaryong mga brush at cinnabars, kailangan nila ng mga espiritual na brush at cinnabars. Na may espiritualidad. Nabulag si Sonia sa pagkakataong ito. Natarante rin si Ruben, hindi nila naiintindihan kung ano ang espiritual. Nang makitang pareho silang nabulag, ipinaliwanag ni David, lahat ng bagay sa mundo ay ipinanganak at namamatay, at lahat ng bagay ay may espiritualidad, maging ang mga patay na bagay na nakikita ng mga tao sa daigdig, gaya ng mesa at upuan dito, ay ang lahat ng doon. Maging espiritualidad, ngunit nangangailangan iyon ng partikular na malupit na mga kalagayan at pagkakataon.
Katulad nitong upuan na ginawa ko, kung uupo ako sa upuang ito para magsanay ng mga pagsasanay sa loob ng 10 taon, 50 taon, o kahit 100 taon, ang upuang ito ay unti-unting magiging espiritual. Natakot si David na hindi magkaintindihan ang dalawa, kaya nasusunod na lang niya ang dalawa sa napakapopular na paraan. Oh, nakikita ko. Biglang napabulala si Sony sa pagkagulat, Mr. Ang kahulugan ni Chen ay tulad ng nilalaro sa TV, ang isang puno sa kuweba ng engkanto ay maaaring maging espiritual sa paglipas ng panahon, at maging isang anyo ng tao. Sonia, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Hindi nakaimik si Ruben matapos marinig ang paliwanag ni Sonia. Sa kanyang opinyon, walang mga Diyos sa mundong ito, isang siglo na. Tama ang paliwanag ni Miss Su, iyon ang ibig sabihin. Bahagyang ngumiti si David. Dati ay hindi naniniwala si David, ngunit pagkatapos ng 3 taon na pagsunod kay Irvin, napagtanto niya na napakaraming bagay sa mundong ito na hindi niya alam. Katulad ng condensing heart technique na ipinasa sa kanya ni Irvin, isa itong paraan ng paglinang ng mga immortal. Awkward na ngumiti si Ruben. Hindi ko inaasahan na talagang ipinaliwanag ito ni Sonia ng tama. Kung may magsasabi tungkol sa spirituality, immortals, etc. Siguradong mangungutya si Ruben, pero nung sinabi ni David, medyo napailing si Ruben. Nag-uusap sina David at Ruben, hindi man lang tumitingin kay Carl na nakaluhod sa lupa. Bagaman hindi masama si Carl, mahirap yumako ng responsibilidad. Ayaw siyang tanggapin ni David, at nang walang pahintulot ng matandang master, hindi rin basta-basta tatanggap ng mga apprentice si David. Matapos mag-usap ng halos 10 minuto, alam na rin ni David kung paano nasugatan si Ruben. Bata pa lang pala si Ruben, nasample siya ng isang business competitor, dahil walang trauma, at maayos naman siya pagkatapos ng examination. Kaya wala siyang pakialam. Ngunit hindi nagtagal ay naramdaman ni Ruben na humihina ang kanyang katawan, at madalas siyang nahihirapang huminga. Gayunpaman, natakot si Ruben na mag-alala ang kanyang pamilya, kaya naman inilihim niya ito, kaya naman hindi alam ni Sonia na may tinatagong sakit ang kanyang ama. Naunawaan ni David sa sandaling marinig niya ito, ang taong nanakit kay Ruben ay dapat na isang mandirigma na naigal-inang ng panloob na lakas. Tila papatayin niya si Ruben, ngunit mayaman si Ruben at binili ito ng mabibigat na ginto. Ang tonic ay maaari lamang tumagal hanggang ngayon. Kung hindi niya nakilala ang kanyang sarili, hindi sana mabubuhay si Ruben. Nakikiusap ako kay Mr. Chen na tanggapin ako bilang isang disipulo. Sigaw ulit ni Carl na nakaluhod sa lupa. Sa mga oras na ito ay namamanhid na ang kanyang mga binti na may kasamang sakit, kaya hindi komportable si Carl ngayon. Sinulyapan ni David si Carl, bumangon ka, hindi ako tatanggap ng mga apprentice, ngunit kung may hindi ka naiintindihan, mabibigyan kita ng mga payo. Nakita ni David na matagal nang nakaluhod si Carl, at tapat siya, kaya pumayag siyang bigyan siya ng mga tagubilin, ngunit hindi kailanman tatanggapin ni David ang isang apprentice. Nang makitang sinabi ito ni David, tuwang-tuwa si Carl at paulit-ulit siyang nagpasalamat, "Salamat, Mr. Chen, salamat, Mr. Chen." Dahan-daang tumayo si Carl, ngunit ang kanyang mga binti ay namamanhid at masakit, kaya hindi siya makatayo. Nang makita ang sitwasyon ni Carl, iniunat ni David ang kanyang kamay at tinapik ang binti ni Carl. Nawala agad ang sakit at pamamanhid na ikinagulat ni Carl. "Ginoo. Su, may mga magulang pa sa bahay. Babalik ako. Kapag handa na ang mga gamot, maaari mo na akong tawagan." Dahan-daang bumangon si David at sinabing, nag-iisa pa rin ang ina ni David sa bahay, kaya hindi siya mapalagay. "Ginoo. Chen, saan ka nakatira ngayon?" Tanong ni Ruben. Ano ang masama sa pamumuhay sa Xingfuli community? Kakaibang sabi ni David. Naku, wala lang, may bahay lang ako na walang silbi, kaya ibibigay ko kay Mr. Chen. Ang lugar na iyon ay angkop din para sa pagpapagaling. Sana maging kapaki-pakinabang ito kay Mr. Chen. Sabi ni Ruben, at may inilabas na susi sa kanyang bulsa. Kung gayon, salamat, Mr. Su. Gusto ni David na tumanggi. Hindi siya nagpagamot para kay Ruben, ngunit naisip niya na ang kanyang mga magulang ay nakatira sa sira-sira na bahay, at nais niyang kumita ng pera upang makabili ng bahay. Natatakot kasi siyang magtagal kaya pumayag siya. Ngunit nang ibigay ang susi kay David, natigilan siya. Ito ang susi sa Pine Rest Villa. Kabanata 10.
Ang Pinecrest Villa District ay ang pinakamahusay na komunidad sa Horrendale. Ang buong komunidad ay itinayo sa nag-iisang bundok sa Horrendale. Ang mga tanawin sa komunidad ay kaaya-aya at ang kalidad ng hangin ay partikular na maganda. Ang mga taong maaaring manirahan dito ay mayaman man o mahal, at lahat sila ay mga upper class na tao. Ang mga ordinaryong tao, lalo na ang naninirahan sa komunidad, ay hindi man lang nagbabayad ng bayad sa ari-arian. Ginoo. Ito. Masyadong mahal ang bahay na ito, dapat mong bawiin. Nagmamadaling ibinalik ni David ang susi. Ginoo. Shen, huwag kang magalit. Nangangahulugan ba ito na ang aking buhay ay hindi nagkakahalaga ng isang bahay? Bahagyang ngumiti si Ruben. Nang sabihin ito ni Ruben, tinanggap na lamang ito ni David, at kinuha ni Ruben ang isang bank card at ibinigay kay David, na may kasamang 10 milyon. Alam ni David na hindi siya makakatakas, kaya nailagay lang niya ang bank card sa kanyang bulsa. Aalis na sana si David, may ingay mula sa ibaba, sobrang lakas. Bahagyang kumunat ang noo ni David. Nang makitang nakasimangot si David, agad na tinawag ni Ruben ang manager ng hotel. Ano ang nangyayari? Sobrang ingay. Tanong ni Ruben. Ginoo. Siyang Master Xiao ng pamilya Xiao ay ikakasal ngayon, at ang piging ng kasal ay gaganapin sa banquet hall sa ikalawang palapag, kaya naman napakaingay. Nagmamadaling paliwanag ng manager kay Ruben. Nang marinig ito ni Ruben ay sumuko na siya. Kung tutuusin, open for business ang hotel niya, at kapag nagpakasal ang mga tao, hindi maiiwasang mag-ingay. Ginoo. Paalam. Iniyuko ni David ang kanyang mga kamay kay Ruben at lumabas ng pribadong silid. Pagkababa pa lang ni David, nakasalubong niya si Jordan at pumasok sa hotel kasama ang kanyang nobya na si Delia sa kanyang mga bisig. Matapos makita si David, si Jordan ay natigilan saglit, ngunit pagkatapos ay tumawa. David, hindi ko inaasahan na pupunta ka sa aming kasal, gusto mo bang kumain at uminom? Malamig na sinulyapan ni David si Jordan, hindi nagsalita, lumingon sa isang tabi at gustong umalis. Huwag kang pumunta. Hinaranggan ni Jordan ang daan ni David, at nanunuyang sinabi, tingnan mo ang ex-girlfriend mo, hindi ba maganda siya ngayon? Wala ka bang sasabihin sa kanya? Sinadya ni Jordan na ipahiya si David. Kuya Lay, huwag mo siyang pansinin, darating ang oras. Si Delia, na nasa bisig ni Jordan, ay hindi man lang tumingin kay David, sabi niya kay Jordan. Jordan, huwag pansinin ang basurang ito, hindi mo mapapalampas ang oras, pumunta ka sa bulwagan, itataboy ko ang basurang ito. Hinikayat ni Ethel si Jordan, pagkatapos ay tumingin kay David at sinabing, natapos mo na ba ang taong ito? Hinabol ka pa sa hotel, parang poloko mo, magustuhan ka ba ng anak ko? Kunan mo ng litrato ang iyong sarili, umalis ka rito, huwag mong isipin na gumawa ng gulo dito. Ang mga salita ni GMA ay mapait at masama, at masasabing ang bawat salita ay nagpaparusa. Isa-isang bamulong ang mga kamag-anak at kaibigan sa kanilang paligid, na pinagmamasdan si David na patuloy na nanunuya. Sa oras na ito, si David ay parang clown na tumatalon sa sinag, at pinagtatawanan ng lahat. Balang araw, luluhod kayong lahat sa aking paanan at magsusumamo sa akin. Pinigilan ni David ang galit sa kanyang puso, itinulak si Jordan palayo, at lumabas. Tigilan mo siya. Sumimangot si Jordan, ngayon, kung gusto mong lumahok, kailangan mong lumahok, at kung ayaw mong lumahok, kailangan mong lumahok. Hahayaan kita, sayang, panoorin mo ang girlfriend mo na pakasalan ako. Nang magsalita si Jordan ay agad na pinigilan ng mga kalbo si David. Sila ay binugbog sa bahay ni David, at mayroon pa rin silang mga hinaing sa kanilang mga puso. Ngayon gusto lang nilang maghayganti kay David. Nang makitang marahas na hinahawakan siya ng mga kalbong ulo, dahan-daang nilingan ni David si Jordan, sigurado ka bang gusto mong dumalo ako sa iyong kasal? Oo, hinayaan lang kitang panoorin ang sarili mong mga mata. Gusto kong malaman mo na kung maglakas loob kang makipag-away sa akin, hindi ka karapat-dapat, minisyon ni Jordan. Well, kung dadalo ako, hindi gaganapin ang iyong kasal. Pagkatapos magsalita ni David, tumalikod siya at pumasok sa bulwagan ng piging ng kasal sa ikalawang palapag. Mayroong higit sa 100 mga mesa sa bulwagan na ito. Hahaha, gusto kong makita kung paano mo napabagsak ang kasal ko.
Tumawa si Jordan, hindi man lang siya naniwala sa banta ni David, pero para maiwasan ni David na gumawa ng gulo at maistorbo ang yaksing ng lahat, hinarap ni Jordan na sabi ng kalbo, "Kalbo, magdala ka pa ng ilang tao at sundan mo si David para sa akin. Kung siya ay maglakas loob na bumalik, agad na hulihin siya para sa akin." "Young Master Xiao, huwag kang mag-alala, ang bagay na ito ay naiwan sa akin." Tumango ang kalbong ulo, at may ilang malamig na sinag sa kanyang mga mata. Maghayganti lang siya kay David. Sa bulwagan ng kasal, nakakita si David ng isang sulok at naupo. Ang mga taong maaaring dumalo sa kasal ng anak ng pamilya Xiao ay mayaman o mahal. Sa makatuwid, ang hitsura ni David ay naging sanhi ng maraming mga bisita sa bulwagan upang magbigay ng kakaibang hitsura. Sa ganoong karangyang tagpo ng kasal, biglang sumulpot ang isang ordinaryong binata na tila wala sa lugar. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang pagkakakilanlan ni David ay kumalat sa maraming mga panauhin, at sa pagkakataong ito, mas marami ang mga mata kay David, karamihan sa kanila ay nanunuya, at ang ilan ay nakikiramay. Kaya lang, walang pakialam si David sa mga matang ito, nakaupong mag-isa sa sulok, kumakain ng pinatuyong prutas sa mesa, walang bakas ng ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kalbo na ulo ay kasama ng isang dosenang tao, nakatayo sa likuran ni David at nakatitig ng malapitan. Hanggat si David ay maglakas loob na gumawa ng pagbabago, siya ay babarilan ng walang pag-aalinlangan. "Uy, hindi ba ito si David? Kailan ka nakalabas sa kulungan?" Isang sarkastikong boses ang tumunog, tumangala si David, at nakita niya ang isang babae na nakadamit ng kaakit-akit, mabigat na make-up na naglalakad patungo kay David, kasama ang isang binata na sumusunod sa babae. Ang boses ng babae ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga bisita sa paligid. Noong una, inakala lang nila na si David ang dating nobyo ng nobya, at sa huling pagkakataon ay pinuntahan nila ang kanyang kasintahan ng may interes. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.